Okay, Q. Ang pangalan ko ay, my name is Marco Duco, Manila. Ang expected salary ko ay 2 milyon at 2,600,000 won. 2,600,000 won. Peso. Palitan ito sa peso. In peso. Palitan. Subukan mo palitan ng 84,000 pesos. 84. Peso. 84,000 pesos? Hindi 100,000. 84,000. 83,000? Oo nga. 84. Sa Pilipinas. Oo nga. 84,000. Okay naman. Oo. Kano katagal na nagtatrabaho ka na dito? 2 taon. 6 na buwan. 6 na buwan. 6 na buwan. 6 months. 2 taon at 6 months. 2 taon at 6 months. 2 taon at 6 months. At 6 months. 2 years and 6 months. Okay. Paano pumasya ang Korean Wika EPS TOEIC exam? Nakapasa ako dahil sa nag-aral po ako ng 1 month sa Pilipinas. Nagkaroon mo ng 1 month na lang? 1 month lang po. Wow! After that, nag-exam. Sa awa ng Diyos nakapasa ko. 1 month na lang? 1 month lang. Grabe. Parang 20 days. Parang 20 days. Ay, ibig sabihin dito mga 8, 12 hours? Araw-araw na nag-aaral? Filipino. 4 hours lang po. 4 na lang? 4 hours lang. Grabe. Sigurado ka mga super matalino ka, di ba? Nakachamba. Genius pala. Hindi, lahat po kami halos nakachamba. Anong academy nag-aaral po ba? Anong academy? Anong academy? Alin academy nag-aaral po ba sa Philippines? Nag-college po ako, pero hindi ko natapos yung college. Hindi na pumasok sa academy? Korean Academy? Korean Wikang Academy? Pumasok po. Pumasok ka? Pumasok na lang. 1 month lang po. 4 hours. Tapos, Lahat po kami ganun yung lahat, 1 month na lang. Pero kailangan namin ng i-rehistro TFW? TMW. Oh. Anong araw ang i-rehistro ng usually po mga January? Ano po? Start ng registration. Kaya naman kailangan napapansin ng yung araw. We have to check the page. Tapos one month na lang nag-aaral. 1 month po una mag-aral, then after nun, yung preparation, depende kung kailan po yung exam. Pero alam ko, mahirap ng ililehistro kasi marami ng Pilipino, pero kunti na lang. Usually po kasi para ngayon, for example, yung sa government po namin, maglalabas siya ng date ng exam. Ngayon, date of exam. Yung possible na makakapasa lang po is parang 2,000 or 4,000 Filipino, pero yung usually na register is 100,000 people. Wow. Do you have any tip para mananalo ng lehistro mas maaga kaysa sa ibang same lang po. Same lang po yung, either late ka po mag-register o mauna ka, same lang. Pero depende na nagiging sa mismong exam kung makakapasa ka. May kasi siya, we have a passing grade which is passing grade. Sometimes it's 40 out of 20. 40 out of 20. If you pass the 20 items, then you will pass. You will pass the exam. Ibig sabihin mo, depende ng grade. Yeah. PPD sila, maga. Ibig sabihin ko, if you have a more higher grade, you will be chosen rather than others. Pag napasa nyo po yung if you pass the exam, minimum passing grade, which is 20 out of 40, the exam is 40, then
If you pass the 20, which is the passing grade, you can pass the exam. Mm-mm. You can go to Mm-mm. Ah, kahit anong grade, kung over the grade, over the passing grade. it doesn't matter. It doesn't matter. So, after the pumasa na exam, ano po ang susunod ng processing? May skill test kami na tinatawag, which is the physical your skill. exam. Ah, We have some tools to prepare to depende naman klase ng trabaho ito. Skill test, halimbawa. Interview. Korean interview. This is also pati importante ng ito. Interview. After that, if you pass that, you can prepare your medical then requirements. Mga requirements. You can go to Korea after that. Okay. Okay. Next the person. Can you pwede ipapakilala Yes. sarili mo? Oh. Thank you. Maraming salamat po. Joey Ocampo from Pampanga. Oo. Ang mga mabibigay kong tips sa mga gustong makapunta dito sa Korea ay sipagan mag-aral. Pero pinaka-the best siguro yung pumasok ka sa Korean Center. Mag-schooling ka, na tinatawag na schooling. Oo. Dahil marami kang mapupulot na idea o kung anong mga maano mo sa exam, ma-encounter mo sa exam. Ilang mga beses na makaroon ng exam? Only one time? Sa isang taon pwedeng 2 beses. Depende sa kailangan dito sa Korea. Ingat po. Thank you. Okay. 2 beses na 2 beses nagkaka-exam sa loob ng isang taon. Depende sa quota. Tinatawag na quota. Yung tinatawag kailangan quota. na tao dito sa Korea na ipadala. Pwede ipadala dito. Oo, quota. Akala ko na makakaroon ng isang beses na exam sa isang taon. Depende po sa sa kailangan ng Korean workers na papadala dito. Paano nalaman nandito may 2 exam? Maglalabas sila ng Lalabas sa Magpo-post yung mismong government. PUEA or DWA? Date of exam. Pwede nyong i-visit yung page ng POEA para maging updated kayo sa mga nangyayari, kung kailan sila magpapa-exam o kahit mga Ano po gagawin para malalaman ito may exam date and then how many times may exam? Paano? Naglalabas Paano po sila makukuha ng ito information? Through POEA. POEA website. They will post some information that Kaya lagi na pinapansin ito all the time. So it's Nag-focus sila sa FB page nila. Para sa sahod? Same na lang ito? 830 kanyan. 830K sa buwan-buwan. Mga 830, ganyan. Yung sahod, magkano po sahod? Pare-pares na kanya? Yung dito, basic salary namin ngayon ay umaabot na ng 2,060,000 won. O katumbas nito ay nasa 84,000 pesos. Wala pang overtime yun. Wala pa pong overtime. Kahit walang overtime, magkano po yung sahod kayo? Nasa 80,000 pesos kung walang overtime. 83, depende po sa palitan. Oo. Kung magsisipag kayo, pwedeng umabot ng 100 plus o higit pa. Kaya kung gusto nyong makakapagtrabaho dito, kailangan nyong magsipag, mag-aral. Oo. Masipag mag-aaral. Kailangan magtatrabaho. In our company, we usually get like ibek kushito. Wow! Mas mataas na si Ibek Ushimaron. Yagan kachi. Yagan. OT, ganyan. Sometimes some big. Wow! Grabe, mas malaki sahod kaysa sa akin pala. Oo.
Kasi minister, pastor, hindi sila na malaki ng sahod. Mga 240, 250만 원. Ano pa pong gusto niyong malaman? Sige po. Your country, no. Family mo, hindi na mayaman. Hindi na mayaman family mo, di ba? Normal lang na pamilya, normal lang. Normal lang. May bahay, sarili na bahay sa Philippines. Meron. Malaki? Medyo? Sakto lang. Nagtry akong mag-abroad dahil gusto kong mga magkano lagi na ipapadala ng pera sa yung family mo sa buwan-buwan? Sa buwan-buwan nasa 20 to 30,000. 20 to 30,000 panggastos. And then panggastos dito magkano ginagastos na buwan-buwan? Sa buwan-buwan ko siguro nasa 200,000 won. Katumbas nito ay nasa 10,000 pesos to 15,000 pesos sa peso. Sobra tipid, 200,000 na lang. Wow. Kailangan lang ano po na kumakain? Anong klase ng pagkain? Parang lugaw na lang. Kaya sobrang matipid. Nasa diskarte lang ng pamimili. Nasa diskarte po ng pamimili. Diskarte pamimili? Kung titingnan mo yung mga mura, hindi ka bibili ng mga mahal na pagkain, kaya mo naman makasurvive. At saka 200 na lang. And then 200,000 won. Ipadala pera mga 20, 30 pesos. And sa tira ng pera, iipon. Meron nga pang masisave. So, ilan mga taon na makakatrabaho dito sa Korea legally, how long can you stay here as a worker? 5 years. 5 years. 4 years and 10 months. 4 years and 10 months. During the time, if you can have exam to get change your visa, parang F6, pwede makaka-extend? Pwedeng makapag-stay more. But we have two kind of visa, which is when we finish the 4 years and 10 months. It depends on our boss. If he wants us to stay until another 5 years. So all in all, we have 10 years. Sige. Contract. Okay. Halimbawa, if you masisipag ng trabaho, if you masisipag, they will extend your visa. Extend us for another 5 years. So usually all of the EPS, all of the Filipino who work here, they have 10 years. 10 years. 10 years old. If their boss wants them to stay, but pero they are not. Alam mo, marami ng Pilipino sa Pilipinas, hindi sila, ayaw nila masisipang na trabaho. Di ba? Lagi na absent lay, na lasing-lasing, hindi ayaw nila pumasok. Kasi hindi pwede yung gano'n. Dito, dapat on talaga palagi. On time, oo nga. Korean time. Hindi pwedeng may pasok ka kinabukasan, inom ka ng inom ngayon. Dapat yung kunwari, ngayon po may pasok ngayon. Dapat naka-rest na yung katawan mo kasi dire-diretso yung trabaho. Dire-diretso po yung trabaho. Hindi pwede yung patamad-tamad ka. Wala magkikikaw kung sa company pag gano'n. Pero lahat ng ito lalaki o meron pa ng babae na worker, trabahador, babae. Meron? Depende sa company. Depende sa company. Pero sa iyong company? Meron. Ano pong trabaho sa mga babae? Almost packaging lang po yung mga babae. Packaging, mga product. Maggaan lang po yung mga trabaho. Hindi po nila
Wala pong nagtatrabaho na mabigat na trabaho. Oo, oo nga, tama. Puro Pero iba-iba ng salary, makaiba ng sweldo sa babae. halos po ng mga EPS worker na pumapasok dito is para-parehas lang po talaga yung basic salary. Yung salary. Yes po. May Ah. iba lang po. Because sa overtime, kung masipag ka, mag-overtime ka na mag-overtime, yung sahod mo, aabot siya ng almost 140,000 pesos. Basta po masipag kang mag-overtime. Akala ko hindi ito napantay kasi yung mga babae, hindi sila na mabigat ng trabaho. Bakit ito parehas ng sahod? Yes po. Dapat bababa parang sahod sa mga babae. Ay, alam ko, yung trabaho sa mga babae, kung hiring babae, mas konti kaysa sa lalaki. Yes, Oh. If sa 100% po na hiring sa halos almost 30% lang po yung nakukuha sa mga babae. 30%. 30%. Almost 70%. Oh. Okay. Ganun po yung niya po. Dito. Mas marami pong umaalis na lalaki kaysa sa babae. Kasi kailangan po talaga ng Korea, ng manpower po talaga. Oo. Nasiyahan mo ba yung salary? Sahod mo nasiyahan? 75 your salary here. Nasiyahan? 75 your salary here. Last question. Magkano po sahod sa Philippines dati? Oo. Bagong pumunta dito, bagong pumasok. Yung salary ko sa Pinas is like minimum salary, which is 13,000 pesos. Then, Oo. Bonus. Oo, bonus. 10,000. Ganyan. If it is not excused, Every month. every month. Pwede tanong kita ng mga anong trabaho sa Philippines? Nagtatrabaho ko sa Sales Associate. Sales Associate. Sales Association. Kaya may mga bonus kami at saka incentives. Pag nakakabenta kami ng mga items, lumalaki yung sound. Parang more or sa mga ganyan. Sige. Could you tell me the pangalan mo? Marco. Okay. Thank you for corporate interview. And could you tell me na pangalan mo? Joey. Joey. Taga Manila, taga Pampanga pa rin. Anong trabaho na sa Korea? Ay, nasa Philippines dati? Sa wiring harness ng sasakyan. Wiring? Harness sa mga kuryente ng mga sasakyan. Oh, parang electrician? Automotive, parang automotive. sa automotive. And then, magkano po sahod na sa dati sa Philippines? Yung per day namin doon ay 420 pesos. Yeah, ito normal seller sahod sa 420 pesos yung na. Depende rin po sa overtime. Maabot ng 600 yan. 600. Ngayon, halimbawa, ito, nabibilang sa araw-araw sahod sa Korea and then Philippines. Magkano po ito? Sa araw mga 3K? Ganyan? Sa araw lang dito sa Korea. Nasa 3,000 plus. Nasa 3,000. One day. Oo. One day. How many? Mga 7 times mas malaki. Yung 1 week mong pagtatrabaho dito is equivalent na ng 1 month mo dun sa Pinas. Oo. Kung magtatrabaho ka sa Pinas, tas dito kung iaano mo. Happy? Masaya po para dito? Masaya po dito. Oo. Pero sobrang malamig ito, okay naman? Okay naman, nakakapag-ano naman po. Sa katagalan din ng ma-adapt mo din yung nila klima. Okay, thank you. Thank you. Marco, Joey, and then Ernie. Ernie. Yeah. Pero may asawa po ba? May anak at saka asawa? Wala po. Ako po. Siya po meron. May dalawa na po akong anak.
Dalawang asawa, talang anak. Dalawang anak lang Ah, po. sige. Isa lang po yung asawa. Ilan taon? Ay, naku, nakalimutan. Ilan taon ka na ba? 31 po. Magte-32 na po. Sige, anong klase, anong uri ng trabaho ginagawa mo dito? Dito po, sa food processing po kami. Food Processing. Like, gumagawa po kami ng mga kami po yung mga nagkakat ng samgyupsal, nagkakat ng mga sate, chukpal, like that. Hindi na sobrang mahihirap ng trabaho? Hindi naman po ganun na mahirap yung trabaho. Hindi naman po talaga yung... Kasi po, yung trabaho dito, magaan lang po talaga. Pero yung ano lang dito, kung mahaba yung oras mo, kung palagi ka nag-overtime, yun lang po yung ano dyan. Pero yung trabaho, hindi naman siya talaga na magbubuhat ka na mabigat. Wala naman pong nagbubuhat na mabigat. And parehas sa sahod. Parehas sa sahod na ito. Basta yung basic po namin is nag-ano po yung basic namin. Lahat ng EPS is almost 84,000 pesos. Basic salary. Basic salary, 84,000. Yes po. Pero pag depende po sa'yo, minsan kami nakakapag-overtime kami. Minsan umaabot yung sahod namin almost 120,000, 130,000 pesos. Ito natagta. Kaya... Opo, nag-ano lang po talaga siya. Mga 950. Nagkakaiba lang po kung masipag kang mag-overtime. Pagka sigurado ipadala pera sa yung kahit mga pamilya, mas malaki sa kanya. Kasi may anak at saka asawa. Mga 50? 40? Yes po. Yes po. Kaya kung may asawa at saka anak ka na, kailangan mo syempre pong magapit ng overtime. Kasi unang-una, may nag-aaral po ako na anak. May gumagatas ako na anak. Kaya kailangan ko talaga mag-overtime. Ilan taon kayong yung anak mo? Yung pong panganay ko po is 8 years old na po. Tapos yung bunso ko 4 years old. Kaya po ganun. So madalang nag-aaral, nakala ka ng yung anak mo. Kaya yun, kaya sabi ko nga po sa kanila tiis lang po na medyo malayo ako ngayon para sa future nyo. Kaya ganito na lumayo muna ako sa inyo. Paano pumasa ng Igisen Korean Week? Kasi alam ko nang ito sobrang mahirap na... Sa totoo lang po, 2 beses po ako nakipag-exam. Unang exam ko, bumagsak ako. Yes po. Bumagsak ako nung top 500 po yung exam. Bumagsak ako noon. Tapos, hindi po ako nasiraan ng loob. Tinuloy pa rin po yung pag-aaral ko. Nag-aaral pa rin po ako ng nag-aaral. Kano katagal nag-aaral mo? Almost umabot po ng 1 year. Ay! Siya pinakamatalino. Sabi niya ito, almost na nag-aaral. Kasi 1 month ka lang po kasi papasok ng school. 1 month ka lang papasok ng school. Tapos magse-self-study ka na. Ganyan. Kung gaano ka nakatagal magse-self-study. Pero habang nag-aaral, nagtatrabaho pa rin. Halimbawa, nagtrabaho sa morning and then sa gabi nag-aaral. Yes po, pwede po yun. Ganyan. Kasi po ako dati nung pagkatapos ko pong nag-aaral sa Korean Language Center, ayun, yung trabaho ko po kasi welder. Welder. Opo, nakakapagtrabaho ko ng umaga, pag gabi po. Mag-aaral. Ganyan. Ganyan. Self-study na naman po. Kailangan mong makapag-memorize ng maraming vocabulary para pumasa ka ng exam. Marami na meron nakakabisado ng ganyan. Kailangan talaga yung vocabulary mo. Sabi nga po nung teacher namin na kailangan yung vocabulary mo. Kailangan yung halos 2 libro makabisado mo. Totoo naman po yun. At siguradong papasa ka. Totoo naman po na papasa ka talaga. Anong grade na nakukuha ka? Anong grade para basta po yung passing grade po kasi siya. Yung passing grade 100, 120, 100 yung passing grade. 100 yung passing grade? Yes po. Yung po kasing exam is 200.
Bali yung passing grade niya is 110 pataas na po yun. Bali yung mga 110 pababa, babagsak po siya. babagsak. Sige. Is there any word you can advise Yun lang those po. who want to come here? Ma-advise ko lang po sa kanila, mag-aaral lang po, sipagan lang nila yung pag-aaral. Kahit na bumagsak, tuloy nyo pa rin ang pag-aaral nyo. Wala namang mawawala kung magte-take kayo. Try lang ng try hanggang makuha nyo yung mga pangarap nyo. Yun lang. Sige. Maraming salamat po. Thank you rin po sa inyo. Could you please tell to those who want to come here any kind of mga payo, advice sa mga tao na nag-aaral ng Korean wika? Isa-isa. Para sa akin, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Lagi lang mag-aral ng Korean language. Dahil ayun lang yung tanging paraan para makapunta kayo dito. At mapasa nyo yung exam. 아니야, 잘했어. Yun lang po, yun lang. Yan na lang. 누구 빠졌어? 하나, 둘, 셋, 넷. 한 명 누구야? 빅토 왜 알았어? 갔어? 네팔 네팔이랑 같이 갔어? 예, 네팔 2명 갔습니다. 예. 네팔. 네. 어?